Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is our general reading. Kaya nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Two of Cups. I feel like yung energy mo, nasa sense ko na andun yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo ngayon. Yung pagmamahal, something here na pinupunuan mo, binibigay mo, ginagawa mo lahat ng makakaya mo. Dahil alam mo sa sarili mo na iyon yung para sa'yo. Iyon yung magpapasaya sa puso mo. Ang mensahe ng card mo, nakita ko na merong pagsisimula dito. Something here na may nag-end, pero yung mga bagay na dumarating sa'yo ngayon is nagiging mas maganda. May mga bagay ka na dito na gustong iwanan, mga sitwasyon na gustong kalimutan. Something here na pwedeng gusto mong puntahan. Sometimes, may mga bagay pa rin na hindi mo makalimutan at nalulungkot ka at nagpapagulo yun sa isipan mo. Pero nakikita ko yung success, yung victory and celebration. Some of you pwedeng public recognition. Unti-unti ka nang nakikilala, unti-unti ka nang nagiging maganda kung ano yung buhay mo, yung karir mo. Something here na very passionate Pwede ring relationship. Sobrang focus mo sa trabaho. Yung talagang ibibigay mo yung kaya mo dun sa mga bagay na nagbibigay sa'yo ng, alam mo yung hard work. Alam mo kung saan mo dapat i-focus or bigyan ng attention yung mga bagay-bagay sa buhay mo. Kasi yun yung gusto mong ihulma or gawin, di ba? Something yun na meron kang ni-refuse, tinanggihan, at pinag-iisipan mo maigi yun. You're trying to balance ngayon yung mga situation sa buhay mo. And ngayon natuto ka na habaan pa yung pasensya mo. Yung mga desisyon mas, kumbaga, detalyado ka na. Pinag-iisipan mo ng mabuti. Minsan may mga bagay na nagpapaalala pa rin sa'yo dahil nandun yung panghihinayang dahil masaya ka dun sa mga alaala na yun. Pero andun na nawala na May mga bagay pa rin naman na iwan para sa'yo. Clarify natin ang the Tower, the Devil, and Three of Cups. Nagkaroon dun ng end ng paghiwalay or something here na nagkaroon ng hindi maganda. Kasi pwedeng may third party. Some of you naman, sa new beginning, pwedeng merong darating na reconciliation. Kasi you feel something na connected pa rin, tied up ka pa rin doon. Clarify natin ang Nine of Swords. King of Cups and the Lovers. Andun yung pagmamahal Pagmamahal sa isa't isa. Ayun pa rin yung nangingibabaw. Palagi mong iniisip yun. Palagi pa rin tumatatak sa isipan mo yung pagmamahal na yun. O pwedeng itong tao na itong hindi ka talaga niya makalimutan dahil natatangi ka sa lahat ng
nakilala niya. Clarify natin ang 8 of Pentacles. Death and 8 of Cups. May malaking transformation, changes na darating para sa iyo pagdating sa mga bagay na pinagsikapan mo, pinagtrabahuan mo. Pwedeng involved talaga siya sa money or work. Clarify natin ang Temperance. The Moon and 7 of Cups. May mga bagay ditong opportunity na darating sa'yo pero something here na you're keeping it to yourself. Mas gusto mong itago na lang muna ngayon sa sarili mo yun. Yung mga bagay na meron ka. Clarify natin ang 8 of Cups. 4 of Pentacles and Page of Swords. Hindi mo pa rin makalimutan yung past, pwedeng person, pwedeng situation. And nakikita ko na you're trying to move on. Some of you, pinag-iisipan mo ngayon na kung paano ka makakaipon, paano ka makapagsimula. May mga pinag-aaralan ka dito, inaalam. Clarify natin ng 6 of Wands. 5 of Pentacles and 8 of Pentacles. Andun yung sobrang dami mong ginagawa dito. Ginagawa mo lahat na makakaya mo. And sometimes you feel something na nagkakaroon ng sadness or nabibitin sa panggastos, pero nagsusumikap ka talaga eh. Mahalaga sa'yo na magawa mo lahat eh. And nakikita ko na malalagpasan mo. Kung ano man yung bagay na kinalulungkot mo, yung feeling mo talagang may nang iwan sa'yo, feeling mo wala na, pero andyan eh, unti-unti na makikita mo na darating sa'yo lahat ng gusto mo. Clarify natin ang 4 of Cups. Strength and 9 of Cups. Nakikita ko na ma-overcome mo rin lahat ng sadness na yan. Yung feeling mo na nalulungkot ka, feeling mo na de-depress ka, malalagpasan mo lahat yan eh. At magiging mas stronger ka pa. Clarify natin ang 5 of Cups. 2 of Cups and the Fool. Meron ditong bago kang kakaharapin. Pwedeng something here na ibibigay sa'yo, darating sa'yo, or magsisimula. Kasi itong relationship na to, may bagong pagdadaanan. Kasi punong-puno naman siya ng pagmamahal, totoong pag-ibig. Kumbaga, yung pag-ibig na alam mo sa sarili mo na kaya mong punuan, kaya mong ibigay. Ikaw lang yun eh. Wala namang ibang makakapagbigay nun. Wala namang ibang makakatugon nun, kundi ikaw lang din. Kasi nakikita ko na yung mga bagay na gusto mo sa sarili mo na makuha. And masaya ka sa kung ano yung meron ka dun sa relationship na to. Nakikita ko na andun eh, pinupunuan mo lahat ng makakaya mo. Pwedeng partnership, pwedeng sa business, pwedeng sa pag-ibig, or something here na you're trying to balance yung mga nangyayari or dumarating sa buhay mo. Alamin natin kung ano mensahe ng yung gabay.
Heart chakra. Love is the heart of the matter. Your heart is the center within your physical being, attuned most to love. It's safe for you to love and be loved with an open heart as we stand by with perfect protection and guidance. Ang mensahe ng iyong gabay na, alam mo yung puso natin yan, yung pinaka-center ng lahat. Ng desisyon natin, ng nararamdaman natin, ng mga bagay na gusto natin gawin sa buhay. Basta alamin mo lang sa sarili mo kung ano yung magpapasaya sa puso mo, sa sarili mo, sa mga ginagawa mo. At magdasal ka lang palagi at alagaan ng sarili. At itong yung reading Libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.